ay karanasan naming magpapamilya sa probinsya ng Rizal, sa probinsya ng lolo ko. Piyesta sa lugar ng lolo ko noong mga panahong iyon, kung kaya't napag-isipan ng mama ko na sumama kami papuntang probinsya. Tutal, wala naman daw kaming pasok sa panahon na yon. At saka minsan na lamang iyon mangyari sa amin, kung kaya't sumang-ayon na rin ang tatay ko. Siguro dahil buntis na ang nanay ko sa mga panahong iyon. At dahil sumang-ayon naman ng lahat, kami ay lumuwas na patungo sa probinsya ng lolo ko. Naging maayos naman ang biyahe namin, kasama na rin pala sila tito, tita at ang iba ko pang mga pinsan. Kung kaya 3 buwan ang inarkila ng tatay ko at ang iba naman ay nakamotor. Bali mga alas 5 kami bumiyahe ng hapon, Manila to Rizal. Wala namang naging problema sa biyahe namin. Bali nakarating kami sa bayan ng lolo ko, mga around 8 p.m. to 9. Pagkarating namin sa bahay ng lolo ko, nagsimula na kaming magtawanan at kumain na din kami. At nagpaalam na rin kami sa mga magulang namin upang manood kami sa tinatawag nilang plaza. Nandun na yung mga kantahan, parapol at iba pa. Pagpatak naman ng alas 11 ng gabi, inutusan kami ni mama na bumili ng pagkain. Sinama ko na rin pala ang iba ko pang mga pinsan dahil matatakot din talaga ako. Maayos naman kaming nakauwi at pagpatak naman ng alas 12, itinigil na ang mga kantahan, kwentuhan at ang iba pa. Bali nagpahinga na kami ng mga panahon na yun. Medyo malawak naman ang bahay ng lolo ko, kung kaya't maayos kaming nakapagpahinga. Lumipas ang ilang mga minuto dahil sa sobrang pagod ay nakatulog na ang mga kamag-anak ko. Malapit na akong dalawin ng antok nang biglang may bumato sa bubong ng bahay ng lolo ko. Agad akong bumangon at pinagmasdan silang lahat. Ngunit lahat sila ay natutulog na. Nang biglang may bumato na naman sa bubong ng bahay na tinutulugan namin. Kung kaya't pati ang mama ko ay nagising na din. Nagulat kami ni mama pareho, ngunit hindi kami agad lumabas mga oras na yun dahil kami lamang ang gising. Sinilip na rin ni mama ang bintana, ngunit wala ditong katao-tao. Pagkaalis niya sa bintana, biglang sunod-sunod ang mga nagbabagsakan sa bubong at napakalaki ng mga bato dahil kitang-kitang bumatoon sa yero. Di agad-agad nagising yung iba naming kaanak dahil na din siguro sa sobrang kalasingan. Kaya't ginising ni mama si kuya para silipin ang kung sino man ang bumabato sa bahay. Gumising ka nga riyan. Ma, bakit? Ano yun? Bakit ang ingay? Sabi ng kuya ko. May bumabato sa bahay. Nung nalaman ng kuya ko, agad siyang tumayo para silipin kung sino mang bumabato. Kumuha agad siya ng flashlight. Pagkabukas niya ng pinto, may nakita siya sa likod ng puno na isang tao. Ngunit sobrang kapal ng balat at sobrang itim. At nasa malaking puno iyon nagtatago. Nang bigla siyang bumato doon sa pwesto ng kuya ko. Mabuti na lamang nakaiwas ang kuya ko. Sinubukan niya rin tong batuhin, ngunit parang hindi ito tinatablan o parang walang nangyayari. At dahil sa ingay, dito na nagising ang iba pa namin mga tito. Nagsilabasan silang lahat at nagdala ng sarili-sariling sandata. Ako naman, pinadala ni mama sa akin ng asin at ang bawang. Ibato ko daw yon once na lumapit na sa akin ang kung anumang maitim na nilalang na yon. Inikutan ng mga tito ko ang nilalang na nagtatago sa likod ng puno. Ngunit pagdating nila doon, bigla itong nawala. Nagtaka ang lahat kung saan napunta yon. Nagtaka ang lahat kung saan napunta ang nilalang na yon dahil inikutan naman nila ang pinagtaguan nito. Kinabukasan, naging isang malaking katanungan ito para sa lahat. Ang sabi na lamang ng mga tao doon, mukhang naingayan daw sa amin. Ang sabi naman ng isa, mukhang nagambala nyo sila. Sagot ko, sino pong sila? Sabi ng ali, mga nilalang na hindi taga dito.